hapon sa tanan. It's good to see you again in the day of the Lord. Okay, as promised, mga igsoon, atong ipadayon, people in the New Testament. And this is Jesus Christ number 34. Ika-34 na ni. Kung ato yun yung tinudon, nag-study ang kinabuhi ni Christ, mga igsoon, di yun mo man. But it's worth. Worth yun nga atong ila-ilahon og ayo ang atong Ginoo, mga igsoon. And this is the manifestation of the earthly life of Christ, ika-34 sad. The title of this, mga igsoon, is Jesus Refuses the Offer of the Galileans. O sa may lesson, atong i-expect ani, mga igsoon. There will be times that the world will offer something to us. And the intention, mga kaigsunan, is to praise us. Mura ba o kanang sa imong kangilngig, sa pagpanabaho, baron example, sa negosyo, sa bisag unsa, nga maayo kayo ka, niya ang kalibutan mo offer dayon siya para sa ilang kanang lain nga intention. Unya kana nga intention makapapalayo nimo sa tinuod gyud nimo nga misyon sa kalibutan nga mao ang paghatag sa ebanghelyo ni Kristo ngadto nila. So ma-diverted ka. Naay mga pangitabo ani daghan na mga Kristohano na biktima ani, mga igsoon. So we need to learn from the Lord himself. What shall we do when the world offer something to us that is so difficult to say no? No, mahitabo yun na sa atong kinabuhi. So you should know how to deal with that. Let's all stand, please. Mag-ampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time that you have given to us once again. Thank you for gathering us in your place. And I pray that you will help us, Lord, to learn more about you. And very important principle that we need to learn this afternoon, oh God, please give it to us so that we will know also how to deal with the situation nga naay mga nindot kaayo nga offer sa kalibutan nga makapapalayo sa among pagpangalagad nimo. And please help us to learn it and help us that we could also say no to Satan sa dihang iyaming attempt aning kanang susama sa panahon, Lord, nga imong ipakita karon. And I pray that you will empower me once again to preach your word with boldness and with power. And this is for your glory, O God, we pray. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So, unsa may gibalibara ni Christ, mga kaigsunan? I'm telling you, this is a very difficult situation. Kung kita ni, tingali mo yun dita, opportunity na ni. Tingali, ang atong unahuna dayon, wow, nindot ni kay kuan na nako kanang panahon na nako nga maminaw ni mga tao kay daghan baya wala mo tuon ni Christ tungod kay gikan na siya sa Nazareth. Ingon na ba? Anak gani ang mga tao. Anak naman ni siya carpenter. O kaning nahitabo karon ni Christ, mga kaigsunan. Kung tawhanon ang imuhang gamiton, makaingon ka, wow, ninduta kuan gini kanang this is a one of a kind opportunity. Pero atong sundon si Christ, mga igsoon. Let us look at the situation, the way Jesus nga iyang gidil ang situation. So I hope that kaning gamay kaayo nga kanabitong a very small space nga atong dapat tutukan. Kay kung dili nato na makitaan, mga igsoon, kanang gitawag og kabubuton sa Ginoo, malinglag kita ni. So dapat hinapinan jud ka sa pulong sa Ginoo. So kaning atong topic karon, mao ni ang miracle of the kanang feeding of the 5,000. So perting daghana mga tao because ang counting ato 5,000 ka men, excluding ang mga wife, excluding ang children. Mauna kadaghan ang mga tao, igsoon nga mga audience. Unya, na-perform ni Christ ang miracle. So giunsa man ni ato ning himay-himayon in three things, mga igsoon. Number one, the miracle.
the miracle. Their hearts stirred by the miraculous provision of food. They recognized Jesus as more than a mere teacher or healer. They saw in Him the fulfillment of ancient prophecies, the long-awaited prophet. Dugay naman sila gapaabot nga dunay moabutay mga kaigsunan. Unya nakita nila mauna ni. Atong basahon mga igsoon, right after sa feeding of the 5,000 in John chapter 6, 12 to 13. Ingon this Bible, when they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Anak kasinop si Christ, no? Hipusa ang mga sobra nga wala gyoy mausik. So, doon ay intention mga kaigsunan ngano nga naagyoy fragment. Kay sa dihang naana ang giving mga igsoon, daghan ang naka-benefit, pero mas maka-benefit gyud ang nag-giving. It is more blessed to give than to receive. So, nindot kaayo nga hunahunao nato mga igsoon, adto gyud padong ang kaning sobra ngadto sa naghatag. Alright? Ngadto sa nagpagamit sa Ginoo. In verse number 13, the Bible says, therefore, they gathered themselves together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Nakita ninyo ang milagro. Walay lain makabuhat ato. So sa diyan nakita nila mga kaigsunan, dili lang kay nakita nila nga daghan ang nakakaon, unya daghan kay sobra ang nakita nila si Kristo nga pwede nilang gamiton mga kaigsunan sa ilang kaugalingon nga intensyon nga himuon nilang hari. So muna sa gibuhat ni Christ nga miracle, the intention of Christ mga igsoon is to let them know na dili sayop nga mosunod ka sa Ginoo, na bisan ang panginahanglan nimo sa lawasnon mga igsoon, God is able to provide. Ingon ana unta ba? Ang gusto nga mapaabot ni Christ ngadto nila, that your time nga gispend nimo sa Ginoo, you are secured in your personal need. Pero lahi man ang ilang nakita mga igsoon, potential mga igsoon sa ilang personal nga tinguha. And that is why in point number 2, naadayon na hitabo the offer. The offer. Unsa may ilang gi-offer dayon ni Christ. Imagino na nimo igsoon, sila mismo maoy naghatag sa ilang plano para sa atong Ginoong Hesukristo. So their understanding was still incomplete. They intended to take Jesus by force and make Him their earthly king. So para nila, malipay yun ni siya, kay ato man ni siya gimoong hari. So ganong nahitabo mana, because ang ilang situation, mura ba og kanang, kuan na kayo sila kanang, gipress na kayo sila sa Roman government ba? Unya, gusto nila nga naa sila ikaatbang sa Roman government. So imagine nimo mga kaigsunan ng senaryo. Imagine the scene. A multitude, daghan kayo, di ba? More than 5,000. Bellies full, eyes wide with wonder, and hearts yearning for a leader who could have freed them from Roman oppression. They saw in Jesus the potential for political revolution. Mao na ilan nakita. So pwede ni si Christ. Lalimad ka daghan na kayo kung kani atong himuon, ilhon atong hari, earthly king. Posible makadaog ta. Batok sa pag-oppress nato sa Roman government.
O di ba? Nakakita ang potensyal. Tanawa ra ni mga tao, wa nila nakita ang intention ni Christ. Sultihan ta mo mga igsoon, it doesn't matter how good, how big, how wide your intention. The intention of Christ mas kinahanglan mao pag mo labaw unta gyud sa atong kinabuhi. Ang ila unta to, ila tatong hibaw-on unsa man yung intention ni Christ nganong wa man ta gipauli. Nganong gipapabilin man ta. Ang suggestion sa mga apostles, papaulion sila kay para makakaon, but Jesus Christ did not allow. So ang ila unta, kung gusto gyud nila kung si Kristo gyud ang ilang tinguha mga igsoon, ila tatong gihibaw unsa man yung intention ni Christ, pero ang ila man gipadayag ang ilang personal intention. Imagino na nimo kung giilag yun nila si Christ that He is the King of Kings and Lord of Lords. Ilang ipakaubos. Himuon lang nilang hari diri sa kalibutan para ibangga ngadto sa Romans. Kadakong depreciation, kaya pag-depreciate mga kaigsunan sa iyahang rank. Are you following? Si Kristo dili kay hari lang sa mga Hudiyo, kundi hari siya sa tanang hari. Unya iatbang lang nila sa Roman. Dako na siya nga insulto mga kaigsunan. Muna in John chapter 6, 14 to 15. Iyon there is Bible, then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, "This is of a truth that a prophet that should come into the world." So when Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, palayo siya. So muna ang dako kayong problema. Sometimes nanaunta ang blessing mga igsoon, pero di ta kakita. Ang Ginoo gi-guide taniya, gitudluan taniya, hanto ni abot ta sa portion nga nakita nato mga kaigsunan, unsa kanindot ang mahimo ni Christ, pero lahi ang atong nakita. Amen? Ang nakita nato tawhanon gihapon. Ang nakita nato dili ang kanabitong katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nagpadayon gihapon ta sa atong katuyuan nga nasikwahi na mga igsoon sa kabubuton sa Ginoo. Imagino na nimo mga kaigsuonan, samtang si Kristo nagunahuna para sa ilaha, sila nga naminaw pod, no, di man noon sila tanan, pipila raman ni nagunahuna ani. Nagunahuna si Kristo para nila, pero sila nagunahuna ra para sa ilaha. O di ba, daghang kay mga Kristohanon ingon na anak karon. Nindot kaayong intention sa Ginoo kinabuhi sa mga Kristohanon, pero ang mga Kristohanon gasigig pangita og kanang para sa ilaha lang. Wala sila intention, wala sila nahuna nga unsay madalit nila sa buluhaton sa Ginoo. Mura ba og kanang puros ra bisan sa prayer gani, puros Lord, ako, para ako. Di ba? Ingona na ang kasagarang pagampo. When you pray, you are always praying for yourself. So wala na mga kaigsunan, Lord, unsa may imong gusto mahitabo sa akong kinabuhi. Lord, let me know your will. Pila ra makabok Kristohanon nga madunggan nimo og sa tinuod lang mga igsoon nangayo sa kabubuton sa Ginoo. Pipila raman. Og pila ka bo Kristohanon nga sidihang moampo na siya nangayo kung unsa iya gusto. No, mo na akong gusto. Mo na akong gustong buhaton. Lord, please provide. Provide. Kuyawa, mura magag komunista. Na communism ni atong style. Nagtuo ta ba nga kung unsay naa sa tong kasing-kasing i-bless ni sa Ginoo, magampo lang ta. No, magbinutan ta, unya mag-share ta pulong sa Ginoo sa uban para giyahan ta sa Ginoo ani atong gusto. Sayop. Ug unsa man na ang imo plano, unsa man na ang imo gikuptan, when you know the will of God, unya dili mao ang imong gipreparahan sa imong kinabuhi, you should be willing to put it down. You should be willing to give it up and accept
sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Dili kay pasabot mga nga nindot na kayo ang plano, nindota silang plano. Laliman ka para sa kadaghanan, pag si Kristo ang mahimong hari nato, sulbad ang atong problema. Laliman ka, kinsa man in town sa ilang panahon, bisag pila pa na kabuk sorcerer diha, bisag pila pa na kabuk magician, ilang pundukon mga kaigsunan, og ilang kanang bisag tapatan na lang ang kaning pagpakaon sa 5,000 kapin. Pinaagi lang sa 2 fishes and 5 loaves. Hununaan na niyo, kinsa may lain makahimo ana? Na kung tuwa ka dito mismo sa lugar mga igsoon, ang 12 ka basket, wala sila nagbalik-balik aron magkuha. Ang 12 ka basket mismo, kada kuha nila, di man ni mahurot. Dili mahurot. Imagino na ninyo. Kinsa may lain makahimo ato. Pero when they saw what Jesus can do, they think of themselves. They did not see the glory of God. They did not see the grace of God. They see their personal intention. Pwede ni. So kita, nga mga Kristohanon, sa diya makita ta sa giya sa Ginoo, nagdaladala gyapon ta sa atong personal nga intention sa kinabuhi. Unya, mura nag atong gamiton ang kaning kaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Murag ato na siya suguon para matuman ning atong gusto, mga igsoon. Mabito na, it's best to face God with an empty cup. It's best to listen to God with an empty cup. Unya, mayunay ka, Lord, puna ang akong cup. Ayog tuguti nga, muduol ko nimo niya, magpasigarbo ko nga puno na kayo akong cup. Nagtuo sila nga malipay si Christ, mga igsoon. So, dili maayo. So, nagsugod na si Christ og buhat og miracle nila. Remember ha, sa iya mismong lugar, wala siya nibuhat og nindot nga mga miracles. Unsay reason? Unbelief. Unbelief. Sa dihang nibuhat niya siya diri og milagro, mga igsoon, ang mga Galileans nakaunahuna sila og lahi. And that is why when Jesus began to make a miracle, you need to see Him as God. You need to see Him, mga kaigsunan, nga naa siya intention. Kay di man mo himo si Christ og milagro kung wala siya intention, kung wala siya ipaybaw. Wala gyud nay kwan, walay usik ba? Sa dihang ulihok si Christ, may usik, tanan mapuslanon. Pero kung ang tao nga naminaw, mga kaigsunan, naanay set up daan sa iya kasing-kasing, muna dili siya ka-enjoy sa plano sa Ginoo. Dili siya maka-enjoy sa tinguha sa Ginoo nga nindot man dayon tato. Muna nga nagpabilin ang mga tao sa ilang pagkasila. And that is why today, daghan kay mga Kristohanon, dugay na nga nagsigpaminaw sa mensahe sa Ginoo, pero wa gyud na usab. Nga naman, nakaplansa na, nakasulido na kaayo ang iyang plan sa kinabuhi. Unya gigamit lang ang Ginoo nga mura ba og kanang para murag kabubuton pud sa Ginoo ang iyang gusto. So unsay resulta? Way kausaban ang kinabuhi. But thinking na ang Ginoo mo'y nag-guide nako. Ingon ana ba nag-ilad ka sa imong kaugalingon? Ayog ilara. Hukasig yun na imong kaugalingon, Lord, I will empty myself. Fill me up. Strengthen me. Empower me. Lead me to your will. Dapat ingon ana ta mga igsoon. So, opportunity na kayo ni. Hinumdumi ha, again, dili mo buhat si Kristo og milagro sa mga taong dili matinuohon. So, nagsugod na si Christ, mga igsoon, og buhat og milagro, but there is a wrong intention. In point number 3, mga kaigsunan, unsay gibuhat ni Christ? The withdrawal. The withdrawal. Unsay pasabot aning withdrawal? Naunta, gibutang naunta, gikuha pa.
Di ba? Sa bangko, mo deposit ka, imo nang gisud imo kwarta. Pero sa dihang na-distrust ka sa bangko, imong gi-withdraw tanan. Na-distrust man ka. Kuyaw nida, murag mulikoy ni bangkuha. Unsay buhaton nimo? Kuhaon gyud na nimo tanan. Wa kay salig. So si Kristo, mga igsoon, tuwa na, gihatag na niya. Naghatag na siya milagro, nagpakita na siya sa iyahang tumong. Ang problema, lahi may nakita sa mga tao. His purpose was not to establish an earthly kingdom, but to inaugurate the kingdom of God. A kingdom of grace, redemption, and eternal life. Mao na'y tinguha ni Christ. Pero sila laing tinguha. Gusto man sila nga mag-establish sa ilang kaugalingong kingdom. O tanawa mga Kristohanon karon, gamiton ang Ginoo para ma-establish ang imong gusto. Ikaw mo'y naghari-hari sa imong kaugalingon. Murag ibura ibutang ang Ginoo nga hari-hari nga taganang dili tinuod nga hari ba? Pero sa tinuod lang ikaw ra gyapon nagbuot sa imong kinabuhi. Using the name of God. Nya kusog pa kita mingog praise the Lord, pero wa gyud ang Lord nagbuot sa imong kinabuhi. Kusog kita mingog hallelujah, pero ang Ginoo padaplin ra. Dili gyud siya imong pangayuan og inquiry. What shall I do, Lord? Unsa may akong buhaton ani nga situation? Asa mako padung? Unsa may angay na akong padungan? Unsay angay na akong buhaton sa akong kinabuhi? Wala tanang utana. Lain ang nagsulti, lain ang nagmando nato. Nya paampo-ampo pata, di man day ang Ginoo atong gisunod. Daghan karon panahon na mga igsoon. And that is why you can see Christians stagnant ang ilang spiritual life. Unya, deceiving biya kayo na, mga igsoon. Deceiving kayo na. Mo na magbantay yun ta. Tanawon yun na nato sa atong kinabuhi kay sa musugot kag sa dili, ikaw gimanubag sa imong kaugalingon. Unya, kanang imong gisigig sunod-sunod nga dili mao, di biya mo magdungag kamatay. May ta magdungan mo niya, may ka Lord. Tagsa-tagsa ra mag yun. Ikaw na mo atubang dito sa judgment. Wa gyud kay kauban. Wa gyud kay kapahiran sa imong sipyat. Imong yun ang desisyon. The reason why you do it, because mo na mag-decidean. Kinsa may nagpugos nimo, ikaw may mubuhat ana. Amen? So remember ha, unsa may tinguha ni Christ, lahi ang ilang tinguha. Muna, basahon ako balik ang verse 15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. Ni-withdraw siya sa group. Ni-withdraw siya sa crowd. Dili angayan. Ipadayon ang buhat ni Christ sa ila, kay ang ilang nakita is earthly, while ang iya sa Ginoo, mga kaigsunan, is heavenly. He want to inaugurate the kingdom of God. Pero ang ila gusto sila mo establish sa ilang kaugalingong gusto. Mo na magbantay gyud ta ani atong kinabuhi, mga kaigsunan, tungod kay kani mga plano nato nga dili in line, dili in tune sa kabubuton sa Ginoo, maunay muguba sa atong ugma. And not only ours, but our children as well. Amen? Imo gyud ang bantayan. Dapat nakatutok jud ka sa lighthouse. Nakatutok jud ka ni Christ. Mapalayo gani ka, mga kaigsunan. Basic imagination na lang na imo ba nga nagkuyog mo ni Kristo. Basin in reality, wala na. Picture na lang ni Christ. Nibalik na ka imong karaang pagtuo nga magsigig dada og picture ni Kristo ibutan sa wallet, no? Ibitay sa liog nga ang Ginoo kuyog nako pirmi. Nakahigot sa motor. Unya para nimo safe na ka. Dagana na nga matay.
mga igsoon, nairosaryuhan, naghigot sa ilang motor. Sa tuon mo, makaluwas na. Amen? So, inig-drive, nagbitay diha. Sa di pa mo start, hikapon. Kuyawan, mura magkanang-kuan, kanang anting-anting ba? Mauni mo luwas na ko. Basig ni balik ka, ana ba, yung anay mo style. Bisan tunod, baptist na ka, pero ang imong style, karaan gihapon. Ayaw gamita ang Ginoo sa imong kaugalingong gusto. Pero dapat hibaw-on nimo unsa may gusto sa Ginoo. So unsa may lesson na to ani mga igsoon, nganong ni-withdraw man si Christ? Unsa may epekto ani kita nga nagtan-aw ani? Ug sila nga kanabitong ilang gi-offer sa Ginoo, gibalibaran ni Christ. Unsa kay ilang gibati? Na, tingali mo yun sila. Paigot man sa ning tawhana, uy. Nindot na kayo niya itong offer niya. Pero lahi man. Wa man sila kasabot. By withdrawing, Jesus demonstrated that His mission transcended political power. He sought to lead hearts, not armies. Mo na gusto i-lead sa Ginoo. Kasing-kasing nga mo tuo. Kasing-kasing nga mo sunod sa iyang gusto. Dili armies, mga kaigsuonan. To fight for a certain group. Pero ang gusto sa Ginoo, nga magkahiusa tanan nga mo tuo niya. Iyang i-lead ang heart sa mga tao to go to God, to worship, to honor God. Dapat ingon ana ta. Are you listening? Kani mo relate guni sa ato ang Baptist distinctive nga naatay separation between state and church. Dapat makasabot ka ana mga igsoon. Si Christ dili siya pwede manghilabot sa political power. Nganong di man siya pwede manghilabot? Because His agenda, His purpose in this world is higher than any political power. Unya, tugutan niya nga gamiton mga kaigsuonan sa politics ang iyang power. Special ni atong mission diri. We can preach even to the president. Mga igsuon. Nga ang president, dili katingog, kanisimba man siya. Ang magtingog siya, sa presidente pa siya, ngano ang presidente, dili mo simba. Hello? Sultihan mo, duhara kabok, powerful, nga, nahibaw anak ko, mga igsoon, diri sa kalibutan, pastor o barbero. Pastor o barbero lagi. Nga naman, pag magwali ang pastor, di ka katingog. Diha. Kung tupihan po ka sa barbero, inom ka, lingi dito. Di ka magbuot, kay mapahak imong buhok. Doko. Bisa pa presidente ka. Iningon na, tanaw dito, Mr. President, dito sa tuo, tanaw dito. Asa ka kita? Hayaya sa barbero, no, magmamnope sa presidente ba? Kaya di man pwede nga ang president, siya rin magbuot, magsigkuhan niya, magtupi taon, magsig ana-ana. Aw, pahak yun ka. Di man pwede, o masimba ka, dili pwede nga magtubag-tubag ka diha. Mona, bisan kinsa pa na sila, ang iya sa Ginoo is higher, mga igsoon. And that is the kind of power that God gi-allow niya nga magamit sa church. And that is why we need to be careful sa atong kinabuhi. Kay ang atong testimony, maunay mo pa-depreciate. Maunay mag-mock ang atong kinabuhi sa power nga gi-entrust sa Ginoo nato. So ipakita na to. So unsa man nato pagpakita ang power sa Ginoo? By doing righteousness. Maunay mo pasinaw, mo pahayag og ayo sa power sa Ginoo, mga kaigsuonan. Muna ningon siya, let your light so shine before men
that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ingon ana ang pagpakusog sa kahayag sa mga Kristohanon. Good works. Mao nang atong testimony, bantayan ni nato, igsoon. So may bawaan nimo nga layo na kay kas kabubuton sa Ginoo. Kay ang Ginoo mismo ni withdraw na. Wala ang iya presensya sa imuha do luwas ka gihapon, but He is no longer guiding you. Mo na mabantayan nimo ngit-ngit na kay imong kinabuhi. Madugay masumok na ka didto mga kaigsunan, you don't know where to go, you don't know what to do. Naghinanampiling ka na lang, nagsigig hinoktok, Lord. Wala na. I don't know what to do. Daghan kay mga Kristohanon, wa na, murag niabot na sa ilang dead end. Dapat dili. Dapat ang imong kinabuhi, mga kaigsunan, exciting kayo. Kung nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, walay hunong ang excitement. Though sometimes na taas ka, ubos ka, alam mo, taas ang imong kinabuhi, paubos na sad ka, it is just like a roller coaster. Kung dili na ihunong, wag yun na ihunong-hunong. Di ba? Pero kita pa mo nga na sa roller coaster, narisakay roller coaster na nampiling, kalaay ba nyo eh? Nga, kita mo? Kita mo kasakay sa roller coaster nga dili, ang naong dili, exciting mga igsoon tanahon. Muna magaduka ba, kasakay roller coaster na. Aw, Mr. Bean ka, talagsaon. Ngang uban pwede nagsinggit, siya gano'n. Huwag ibuot. Di ba? Exciting ang kinabuhi sa Kristohanon, oy. Sultian ka, non-stop na. Non-stop. Because God's will is very active. Active kaayo. But it doesn't mean that God will not give you time for your family because God instituted the family. When you serve the Lord, ang pinaka-first good ma-protected is your family. Dili na mabungkag. God will give you wisdom how to live in this world together. How to live in this world nga way malayo ninyo bisag usa. Because it is God's plan, mga igsoon, that the family should be together. Iya na sa kalibutan, igsoon, nga ang bana tuwa dito sa laing nasod, ang asawa tuwa po dito sa laing nasod, ang mga anak na nabungkag sila. Diya, mayon din sila. Salamat sa kanang smart. Salamat sa globe. Salamat sa dito. It bring us together. Together, naman na sa cellphone. Di ba? Bisa pa magsabot mo, nangaon mo. Nagtubang diha ba na si kaon. Sa tinuod lang, wala sila diha. That is not the design that God wanted us to live with. Di ba? Mabito ang Ginoo, naghimo siya church. Unya unsa man na nimo be? Unsa man yung pagkuyog? Kung lagyo mo. Mag-virtual mo diha niya musugot di ay ko nga maganaala ka diag cellphone nya lain pod wali diha sa imo cellphone, lain pod ang asa magkamaminaw. Naunsa mo? Kanindot ana nga sa simbahan ang usa ka pamilya nagkuyog. Because the church is a big family composed with families. Nga naglingkod diha together. Murag wa tay believe sa Ginoo unsay mabuhat mga kaigsunan. Unya may tabo na siya because we have other plans. We have other desires sa atong kinabuhi. So di nato ma-adapt ang gusto sa Ginoo nga may tabo sa atong kinabuhi. So atong gipulihan sa atong gusto, tibulaag gyud na. Nagtuo ta kaya nato. Igsoon sultian ta mo, di nato kaya kung wala ang Ginoo. Ayaw jud huwata nga ang Ginoo mo withdraw sa iyang pag-guide nimo. Ayaw huwata nga ang Ginoo mo withdraw sa iyang presensya sa imong kinabuhi. Luoy jud kaayo ta. Mga igsoon. Bisag lisod ang kinabuhi, basta naa ang Ginoo, okay lang. Roller coaster gani, just enjoy the ride.
Di ba? Pusla man naa ka diha, enjoy it. Nindot kayo kinabuhi, oy. Basta uban ang Ginoo. Na? Bisan pag naa ka sa problema, mga kaigsunan, ang imong excitement, ana, unsao ka na Ginoo pagsulbad, no? Paabot ta. Kaysa, wa ang Ginoo, mga igsoon, wa hope sa imong kasing-kasing. Makuan man na nimo, ma-feel man na nimo, nakatubag kag problema, nyo mura nagyugwa, wa na, mauna ni. This is it. The end of my journey. No, walay end of the journey. Ang end sa journey sa Kristohanon, lungon. Pero kabuhi pa nimo niya, may kawa na kapuslanan. Ikaw rin gailad sa imong kagalingon, wa kay believe ni Christ. So kung moabot ka na nga point, mga igsoon sa kinabuhi nimo, nga mo nagwa na gyud ba, hopeless na ka, you are not with the Lord. Because God will never run out of ways. Na may ni-claim ana ang video pero di na sila kalupig sa Ginoo. Ang Ginoo di mahutdan og way. Because He Himself is the way. He is the truth and He is the life. Dapat maunay atong gikinabuhi, mga kaigsuonan. So diara, the crowd saw the sign, but Jesus saw their hearts. Pertin sa iyo pa. Nakita sa crowd ang sign. They did not see God. They did not see grace. Nakita nila ang sign nga mo'y sige nilang pangita. Mo na mga Kristohanon karon, Lord, tagay kong sign. Madawat gani ko, Lord, imo na gyud ang kabubuton. Agoy dali ara ilaron ani klaseng Kristohanona. Sige magkapangitag sign, wa na may sign, nakakita ka sa Ginoo. Nakakita ba ka sa pulong sa Ginoo? Stop looking for a sign. Yun ka, Lord, sugton kay ko ani, maunag yun ni akong life partner. Agoy, ang yawa, wa na. Simple. Di ba? Kaya kayo na sa yawa, libugon ka. Mas may pamusikag balibad sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Mabito na ka ng mga tao nga sa siging balibad, dito gyud siya naabot gyud siya sa pagpangalagad si Ginoo, nagpastor gyud pero perti ng balibad ana. Pero wa gyud siya nahimo kay ang Ginoo mao gyud iyang destinasyon sa kinabuhi. Mao gyud gihatag sa Ginoo. Amo tong mga pastor, mga kaigsunan nga bisag unsa pay mahitabo sa ministry, di gyud mohunong. Mas may pa ka na magsikag balibad, siguruhon tani. Pero pag agkalibutan na mo offer, sweldo na mo, 1 million ang buwan, mao na ni. This is it. This is God's will. This is God's provision. Ano yung God's will? Tungkol sa 1 million? Wala kay ba ang gi-prepare sa Ginoo 5 million a month? Sayang no, imong gilabay ang kabubuton sa Ginoo. Bisag unsa pay offers kalibutan, ingani mo guni mga igsoon. Ang yawa kay baw siya kung unsa ang imong potential. And He will offer something big to miss the biggest. Ingana naman na, wise kani ang yawa. Kuan ba? Cunning. Try to say no sa offer sa kalibutan. Labi na klaro, obvious kayo, mawala ka sa buluhaton sa Ginoo. Naman ginay, makita nimo nga something wrong yun eh. Pero tungkol sa kita-on sa offer, mo na God's will na yun eh. Di gyud ka bubuton sa Ginoo magwali ko. Di ba? Nya mo rason dito, anong gi-allow na sa Ginoo be? Gitestingan ka. You are the final decision. You are the one that needs to decide. Kay dili ugali sa Ginoo nga mo decide para nimo.
He will show it to you. O tanawa, pipila na to diri. Kung naka-experience na ka, how many times you say yes to the world? Pero, asa ka gidaniya? Kumusta imong family? Kumusta imong spiritual life kung dako nag-value para nimo? Nindot ba ang outcome? Di ba? Naabay mga tao nga na-save tungod sa imong pagtudlo. Kay mo man na ang pinakatrabaho nga gihatag sa Ginoo nato. Muna akong giingon, the lighthouse, mga igsoon of our life. Make sure that you can bring fruit or bring forth fruit, as the Bible says. Bring forth fruit and that your fruit should remain. Matrabaho. Dili lang kayo makadaka o bisita. Kundili, fruit that should remain. Meaning, gitrabaho na nimo dito. Imo na lang gitudloan dito sa gawas. Pagdaan nimo diri, sure na siya nga nakasabot siya, sure na siya nga magpabilin siya. Are you listening? Kay dili gusto sa Ginoo nga ikaw nga padong ka sa simbahan para mag-worship sa Ginoo, nag-worry pa ka sa imong bisita kay giindyan ka. Walay disciple nga mangindyan sa Ginoo. Kung nakaila sila, kinsa ila kadtuon. Di ba? Depende ba kung nas kasabot nimo God. Kung imo kasabot ba, labaw pa nimo nga murag kuan kaayo ba nga imo siyang Indianon, di ba? Magdali-dali ka, kinahanglan ikaw una jud ka dito. Are you listening? Pero kung may value nimo ang tao, mga kaigsunan, adi nimo tungahon na, oy. Di ka maning kamot ba? Nakaidaghang rason. Mo na ang netabo sa mga Kristohanon ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo mo pirmi giindyan sa mga tao. Right? So mo na ito bantayan, mga kaigsunan. Pag-ofera na tas kalibutan, asa man ang pwesto sa Ginoo sa imo kasing-kasing. Ha? Kung ofera na ka ba? Yung magkanang 1 million a month? Pangita ko mayon day ka, pangita ko pastor og trabaho be, 1 million a month. Kung ako imo atubangon, pakit-unti ka. You don't need to leave. You don't need to leave your family. You don't need to leave the church. Saman, akong Ginoo dili kaya na. Gihagit nimo ang Ginoo. Di ba? But you need to be teachable. You need to learn how to surrender your life to the Lord. Kaya kung mo sabto ng Bible, Igsoon, unsa nga amount of money nga ma-offer sa kalibutan, sa gisulti sa Ginoo, I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Pangita kunog pwede nimo ipapildi ana nga promise sa Ginoo. Pangita kunog kinsay makapildi ana, and men shall give into your bosom. Unsa may ihatag? Pressed down, shaking together, and running over. Muna ihatag sa men nimo. Tungod kay ikaw nihatag ka sa measurement sa Ginoo sa imong giving. Pangita mo kinsay makalabaw ana. And the reason why you accepted the offer of this world, because you miss the blessing. Wa magud nimo na enjoy, wa nimo na dawat ba? Muna ko ang mga Kristohano nag-enjoy para sa panalangin sa Ginoo, ang simbahan, mga igsoon, maoray na sa imong dagway. Ang imong baba, puros lang naami activity sa church today. Sorry, I'm busy. I'm in the church. Mo na imong bukang bibig. Pero unsa man nga, wa man nimo na enjoy ang blessing sa Ginoo, wa man niabot sa imong mga kamot. So mo na ang church mo, England church, sorry. Busy ko karon ha. Church, sorry. Di ko kakuyog sa saturation ha, di ko kakuyog sa ministry karon kay bao na ka, ginabuhi sa ta. Luoy nimo. Ang church man ta imong kinabuhi. Si Kristo man unta imong kinabuhi. Nganong napulihan naman siya. Di ba?
Mura ka mo mga estudyante, saktuha gyud na inyong una-una. Nag-eskwela ko karon para magamit ko sa Ginoo. Dili kay nag-eskwela ko karon para madato ko. Nag-eskwela ko karon plansyado na. Grabe na akong plan sa kinabuhi. Is that what God wanted you to have? Basig ma-miss nimo mga igsoon ang kabubuton sa Ginoo. Again, I'm telling you, walay makalupig sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsa man na kanindot imong plano, maunay bribery gihatag sa yawa nimo because God's plan for you is so much higher than that. Don't miss that. Hinumdumi, ug unsay kaya sa Ginoo, not only diha nimo, apan apil na ang imong pamilya, apil ang umaabot nimong mga kaapuhan to generation. And God was able to do that in the old times. Sugod pa kang Abraham, mga kaigsunan, ang panalangin nagpabilin sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. And that's what God can do. Unya ato lang mga igsoon pulihan kung unsay kaya nato. Nga bisan sa atong kaugalingon maglisod naman ta. Unsay inheritance ibilin nimo sa imong anak? Unsay inheritance ibilin nimo sa imong mga apo nga kung sa imo pa lang kulang na? Amen. Believe in God. He has better plan. Amen. So when you look at Jesus, what can you see? Because God is watching you now. He is watching at your heart. But when you see Him, when you listen to Him, what can you see? Base kayo nakita, sign lang yapon. Sayang kayo ba, no? Jesus was with them, but He withdrew because of what Jesus saw in their heart. Do not allow that God will withdraw in guiding you. So I hope nga natin na learn ani mga igsoon. Kay lisod ka ayo gyud. Jesus will do miracles sa atong kinabuhi. But the problem is, there is an offer nga mo divert sa atoa nga atensyon imbis nagtan-aw ta sa Ginoo, na divert. So mo na ang Ginoo ni withdraw. Ayaw na tuguting nga may tabo na. Let's live this life with the Lord. That is the best kind of life that we can have. Sometimes we cannot understand. Sometimes ipagita sa Ginoo gutom. Pero mas may pamagutman ko nga na ang Ginoo. Kaysa busog kay ko pero wa ang Ginoo. Kay hantod kano sa man na busog ka. Di ba? Pero gigutom ka pero na ang Ginoo kuyog mo. Di ba? Lipay gyapon ka, walay ulcer. You're happily hungry. Di ba, busog ka niya, kauman, awa na. Way kalipay. Ang importante, malipayon to eh. And mo og na mismo ang gusto nga maangko na to. Gusto sa Ginoo ba nga maangko na to. Let's look at Him as our God. Let us look at Jesus as the only one gina sa atong kinabuhi. Nga mo guide na to, nga secured ta, mga igsoon. The only God nga naghatag sa iyang kinabuhi na to. Way lain gyud. So we are so blessed. Kana pa lang nga natagaan tas kaluwasan, we are so blessed. So let's enjoy this life with God. With God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for allowing us to enjoy our salvation today. But the devil will never stop doing his best to divert our attention. Please, Lord, help us to live this life with your power because of your guidance, because of your presence sa among kinabuhi.
I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to have enough strength to follow your way, your guidance, focusing on the lighthouse, and allowing our light to shine before men through the righteousness nga imong ipaambit namo. Please help us, Lord, not to forget our mission, to show you to the world through our good works and through the gospel nga among mawali ngadto sa mga dili paluwas, makita nila ang kahayag, Lord. Tuguti nga budan-ag ni sa among palibot. Tuguti, Lord, nga kung doon na sila mga kalibog sa ilang huna-huna, they know where to run and they will run towards us because we could give them the answer, and that answer came from you. Please, Lord, use us in this world. Use us to be a channel of your blessing. Use us, O God, that not only material things, but most importantly, the spiritual things that we could share nining kalibutan na, Lord. Sa di pa mi mupanaw aning kalibutan. Tuguti, Lord, nga kami mo'y mahimo nimo nga sandayong sa panalangin. And I pray, dear God, that you will allow us not to detach ourselves from you. Kay unsa may kapuslanan sa sandayong kung mabuwag na siya sa tinubdan sa panalangin. So please, help us, O God, to stay with you, to be with you always, to walk with you, even in a difficult situation. Tabangi mi, Lord, nga di gyud mi mubuwag nimo. Sama sa naitabo nila ni David, nga naka-experience sila og victory, ang ilang mga forefathers, apan nahitabo sa ilang kinabuhi nga sila nangapildi na. Apan salamat sa kang David o sa iyang mga katawhan, Lord, nga sa imo gihapon nihangan. Sa imo gihapon nangayo og tabang. And so please help us, O God, nga di mi mapariha sa mga tao nga nakakita sa imong miracle. Apan na nakita nila ang ilang personal intention, but not your intention sa among kinabuhi. Thank you, Lord, for the lesson. And please help us, O God, nga ang makita unta nimo sa among kasing-kasing, ang among pagtuo nimo. Dili ang among mga personal nga tinguha sa kinabuhi. Thank you for this invitation this afternoon. I pray that you will bless the altar, O God, as your people come kneeling down before you. And please bless them. Allow them to come with a pure heart, O God. Let this be done, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.